Sa gitna ng mga kontrobersiyang bumabalot sa administrasyon, naging matapang sina Salvador Panelio at Atty. Harry Roque sa pagbubunyag ng mga umano'y anomalya sa loob ng Malacanang. Ayon kay Panelio, maraming mga proyekto ang hindi nasusunod sa tamang proseso at tila may mga palihim na transaksyon na nagaganap. Sinabi rin ni Roque na may mga opisyal na malapit kay Pangulong Kuting na nasasangkot sa katiwalian at korupsyon na siyang nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. Dagdag pa rito, parehong nananawagan sina Atty. Panelio at Atty. Harry Roque na magsagawa ng magsusing imbestigasyon sa mga aligasyong ito upang mailantad ang katotohanan. Hinihimok nila ang mga kinauukulan na kumilos at tiyak na ang integridad ng pamahalaan sa kabila ng mga pasabong na ito. Nananatili si Inday Sara Malacanang at wala pang opisyal na pahayag mula kay Pangulong seryoso nilang titignan kaugnay sa mga akusasyon. Abangan natin ang mga ay nakabalata ng rin siyang haharapin ng sanay bawalian sa pamahalaan sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Sa ngayon, patuloy ang pagsisiyasa at hinihintayin natin ang opisyal na pahayag mula sa tanggapan at yan ang balitang ating pagkakatutukan. Bagong lahat, subscribe at hihit ang notification bell para sa patuloy na pagsumak sa mga sulit ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pulveronic video nagkaroon ng world premiere. Maraming salamat kay Maharlika Boljaquera for making it happen. Kasi bago daw niya pinabroadcast ito, siya mismo nagkaroon ng duda. Baka mamaya makuryente. So ang ginawa niya, pina-authenticate daw niya on 2 levels. Number 1, na hindi ito AI, at number 2, si PBBM nga ang nasa video. At on 2 levels, nagkaroon siya ng positibong resulta. So kung pinagmamayabang ng gobyerno yung mga pag-aaral na ginawa ng NBI at saka ng DICT, hello, meron pa mga foreign laboratories na on the contrary, according to Maharlika, ay nag-certify na yan ay hindi deep AI at hindi at si PBBM talaga ang nasa video. So si BBM talaga ang nasa video. Ayon po yan kay Atty. Harry Roque. Kasi certified, authenticated. Doble yan ha. Certified na, authenticated pa. Sus, Mario Joseph. Maghanap na kayo ng paraan. Abalos-los, maghanap kayo ng apps. Sarili nyong apps, maghanap kayo. Para kontrahin nyo to. Ewan ko lang kung makontra nyo. At syempre, nawindangan lahat. Dahil matapos ang 2 taon, yung Pulveronic video nagkaroon ng world premiere. Maraming salamat kay Maharlika Boljaquera for making it happen. Now, anong naramdaman nyo nung napanood nyo? Napanood nyo na ba? Abay, sa isang tao lang dito sa Amerika, naka 15 million views na. No? Samantalang yung zona ng presidente, 567,000 views pa lamang. But itong 15 million views, isang tao lang po yan. No? Marami pong nag-live dyan dahil yung mga tao sa LA, lahat sila nag-live. Mga mahigit 300 po yun. Siguro abot ng 400 people yun sa LA. No? So mga 400 people ang nag-live din at kasama na rin po ako dyan. Pero sa akin, dahil meron akong shadow ban, talagang konti lang ang nakapanood. No? So wala pang mga 50,000 sa dalawang beses ko siya na-upload sa Facebook. No? But anyway, anong tingin ninyo? Matapos ang 2 taon, yun ba ang inaasahan ninyong Pulveronic video? Well, ako po, sa totoo lang, una-una, siguro dahil tinanggap ko ng katotohanan, hindi na ako nagulat. Kasi marami na magsasabi talaga na talagang gumagamit ang presidente. Si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Agent Morales, si Nikki Cosseteng. At saka, meron pang Rolling Stone article na nung siya daw ay nag-aaral dyan sa England, siya ay nagbebenta rin ng cocaine, no? Ewan ko, hindi naman niya dinimanda for libel yung Rolling Stone article na yun, no? So parang sa akin, alam ko na. So hindi na ako nagulat. So wala nang pagkagulat sa akin. Kaya ako'y nagtataka bakit ang naging reaksyon ng administrasyon, fake yan.
well, mas maganda sigurong naging response nila kung talagang naniniwala sila na hindi gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yung pagkuha nga ng hair follicle test. Bakit? Kasi hair follicle test, yan yung magdedetermine on a long-term basis kung merong traces of cocaine sa katawan ng tao. Yung wee-wee test o yung urine test kasi, after 3 days, nawawala na yan sa urine. Pero yung hair follicle test, long term, magkakaroon ng epekto. Magkakaroon pa rin ng trace. Kaya kung gusto nila talagang pasinungalingan yung video na yan, ang pinakamaganda, mag-hair follicle test ang ating presidente. Now, anong sa tingin ko ngayon? Well, sa mulat-mula, may suspetsya na ako na talagang gumagamit siya ng droga. At ngayon nakita ko ang video, wala nang kaduda-duda na nung minsan gumamit siya ng droga. Ang tanong ko na lang is, hanggang ngayon ba? Well, sana nga po hindi. Dahil kung siya, bago siya naging presidente, gumagamit siya ng droga, actually wala akong pakialam. Bahala siya sa buhay niya. Yan ay kalusugan niya. Alam naman natin na ang cocaine ay talagang nagkakaroon, no? O it causes widespread damage to one's body. No? Kasama na dyan yung heart attack, kasama na dyan yung kidney failure. So kung gusto niyang mamatay sa bisyo, bahala siya sa buhay niya. Pero dahil siya nga ay presidente, abay, itong cocaine nakakaapekto talaga sa pag-iisip. Anong nangyayari? Well, yung last broadcast ko, dinitali ko kung anong mga epekto ng cocaine. It's higher. It's an upper. So talaga nagpapakasaya siya. You feel happy about it. No? Pero at the same time, ang mga side effects niyan, anxiety, paranoia, confusion. Kapag ang bansa ay gaya ng Pilipinas na humarap sa isang bansa na katunggali sa pinag-aagawang teritoryo, siyempre, anong mangyayari kung meron kang anxiety, meron kang paranoia, meron kang panic attacks, ay talagang kakalad ka rin mo talaga sa kuko ng digmaan ang bansang Pilipinas. So sa akin, ang epekto kung kumukuha pa ng nagbabawal na droga ang presidente sa ngayon, ay dahil ito'y nakakaapekto sa mga desisyon na ginagawa ng presidente, kasama na dyan yung napaka-importanteng issue kung tayo ba ay makikipaggera sa China. Sana naman kung tayo makipaggera sa China, siguraduhin natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Marami rin nagsasabi na isa pang manifestation na nagko-cocaine ay yung paggalaw ng panga. Mga ganyan. Napakadami na ngayon sa internet na nagpapakita na gumaganyan ng presidente. Isa po yan sa side effects. Kaya ang akin lamang, hindi po sapat yung denial at pananakot na ginagawa ni Secretary Abalos ng DILG at ni Secretary Guibo ng DND. Ang nakapagtataka, bakit kaya si Secretary Guibo ay nagkomento? Bakit hindi na lang si DILG? Dahil ang DILG naman, police matter yan. Kung sinasabi nilang fake yan, no? Bakit pati ang DND? Well, siyempre po, dahil siguro worried ang administrasyon kung ano maging epekto nitong pulboronic video na ito sa ating kasundaluhan. Dahil profesional po ating mga sundalo at meron silang mandato na protektahan ang taong bayan. At siyempre kapag bangag ang presidente at nasa kuko ng digmaan, abay meron talagang papel na gagawin ang hukbong sandatahan bilang protektor ng ating taong bayan. Abay ito pagiging protektor ng ating hukbong sandatahan, hindi po nanggaling sa akin yan. Yan po ay nasa saligang batas. So kung sa tingin talaga ng kasundaluhan na tayo kinaladkad sa giyera dahil wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, talagang marami sa kanila ang mag-iisip ko anong dapat gawin nila bilang protektor ng taong bayan. Yan po siguro ang dahilan kung bakit nagsalita rin itong si Secretary Guibo, no? Dahil worried sila na baka nga magkaroon ng conclusion ng ating kasundaluhan na kinakailangan ng protektahan ang bayan. Nagtataka din ako kung ano yung magiging kaso nila doon sa author ng video. Ako po'y nagbibigay pugay kay Maharlika Boljakera at sa kanyang mga puting ahas. Naku, kung ako po'y may puting ahas gaya ni Maharlika Boljakera, napakadami ko nang na-expose na kabalbalaan dito sa gobyerno ito. Pero alam nyo, kung wala si Boljakera at saka yung matatapang niyang mapuputing ahas, marami tayong mga kababalaghan na hindi malalaman at kasama na nga itong pulboronic video. Now, malalaman din ba natin yung tungkol kay distressed mother na kinidnap ang anak di umano dahil tumawag ang First Lady mismo doon sa asawa ng ating Secretary of Foreign Affairs para patupad itong kidnapping na ito?
Hindi rin, no? At saka siyempre, malalaman din ba natin yung mga napakadaming mga iskandalo na in-expose ni Maharlika Boljakera. Kaya nga po, kung meron tayong leksyon na matututuhan dito sa mga ginagawa ni Maharlika, dapat magkaroon na tayo ng Whistleblower Act. Nung ako po'y kongresista nung 17th Congress, isinurong din po natin yan. Kinakailangan kasi natin magbigay proteksyon at saka immunity laban sa prosecution doon sa mga mag-i-expose na mga scams at mga iba pang kababalaghan sa gobyerno, gaya ng paggamit ng pulvoronic. Now, sabi rin sa akin ni Maharlika, at I'm sure sinabi na rin niya sa broadcast, natatawa lang siya sa mga denial. At ngayon, DICT, NBI, sumali na. Kasi bago daw niya pinabroadcast ito, siya mismo nagkaroon ng duda. Baka mamaya, makuryente. So ang ginawa niya, pina-authenticate daw niya on 2 levels. Number 1, na hindi ito AI. At number 2, si PBBM nga ang nasa video. At on 2 levels, nagkaroon siya ng positibong resulta. So kung pinagmamayabang ng gobyerno yung mga pag-aaral na ginawa ng NBI at saka ng DICT, hello, meron pa mga foreign laboratories na on the contrary, according to Maharlika, ay nag-certify na yan ay hindi deep AI at hindi at si PBBM talaga ang nasa video. So paano na yan? Labanan ng mga eksperto. Sino paniniwalaan natin? Yung mga dayuhan na wala namang interes magsinungaling? Or yung mga taong gobyerno na siyempre, ang gagawin nila ay i-absolve or sabihin na fake yan dahil sa presidente nga ang pinapakita dyan sa video na yan. Well, pasensya na po kayo ha. Ako, mas maniniwala ako sa mga disinterested parties gaya ng mga dayuhan dahil ano man ang pakialam nila kay PBBM at sa Pilipinas. Sila gagamitin lang nila ang siyensya at mukhang sila naman ginamit ang siyensya. Alam niyo ba ho, meron din program sa internet ha. Pwede niyong i-download yan. Pag ginamit niyo yung program na yan, malalaman mo kung deep AI siya or invento lang. At meron nga sa internet na ipinost naman itong si vlogger na si Sas na pinalitan ng muka doon sa pulvoronic video na yan at linagay ang muka ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayun, lumabas. AI siya. So mamayang gabi, dito naman sa New York, ang gagawin namin, the same program, susubukan namin na ilagay yung video na naipakita na ni Maharlika at titignan natin kung ano ang resulta. Mamayang gabi po yan, 7 o'clock in the evening New York time, 7 o'clock in the morning Manila time. Panuurin nyo as we subject the pulvoronic video sa test kung ito nga po ay artificial intelligence o hindi. Ulitin ko po ha, itong authenticity ng tape neto, labanan na lang po ito ng siyensya. Pero mas mabuti pa rin kung gusto niyang pasinungalingan, talagang kumuha siya ng hair follicle test. Gaya ng rinikomenda ni dating Presidente Rodrigo Roa sa kanyang statement. Okay. Ayan po mga kaibigan, hair follicle test ang pinakamatibay or pinakamatinding solusyon para matigil na lahat. Hair follicle test live. Kailangan live ha, hindi pwedeng yung test ka lang dyan. Kailangan hair follicle test live. Oo, tas merong mga may mga third party. Kailangan meron pong yan, yung parang mga judges, no? Parang ganon. Tapos live ha, live, televised. Para talagang sigurado tayong walang dayaan dyan. Kasi pag ginawa niya yung hair follicle test mga kaibigan, lahat tayo matatahimik na. Mapanatag na po yung kalooban natin. Kasi kaya po nagkagulo ngayon guys. At talagang super gulo na po talaga, no? Hindi na po makontrol. Kasi nga ayaw niya magpa-test eh. Simple lang naman ang hiling ng tao, 'di ba? Magpa-test ka. Ipakita mo sa mga tao na sober ka na, no? Or kung dati kang gumagamit, ngayon sober ka na. Wala ka na, no? Malinis na yung malinis na yung sistema mo. O yung body system mo malinis na. Wala nang halong chemical. Kasi nga, yung mga decision kasi, doon kasi tayo nagkakaroon ng problema sa mga desisyon. Okay? So yun po mga kaibigan ang panayam ni Attorney Harry Roque. At marami pa pong guys, marami pa itong pasabog sa mga darating na araw. Kaya nga sabi ko sa inyo, July 29 Abangan natin yan
kung ano ba talaga mangyayari, no? Kasi nga, ilalabas na po nila buong video. Kasi nga, alam ko guys, meron talaga buong video yan eh. Di ba? Kwento yan doon sa Senate hearing na kitang-kita po sila. Parang grupo yan eh. Grupo sila, di ba? Kaya nga tawag dyan, session eh. Oh, may mga sessionista. Mga sessionista, Meron silang grupo, nagsisession sila. Oh. Ibig sabihin, group of people yon. At sabi pa nga, mga celebrities. Naku, sino kaya yung mga celebrity na yun? Siyempre guys, pag pinalabas yung Voltis 5, makikita na yung mga celebrity doon, di ba? Sino kaya, no? Basta ang alam ko, si Maria, kasama doon. Si Maria ang makiling. Di ba? Ang alam ko, si Maria kasama doon. Sabi naman ni Josh A.O., malupit si Maharlika, ang tapang, buong loob. Siyempre, nasa Amerika nga siya, di ba? Kahit naman sino, kung nasa Amerika ka, ay tatapang ka talaga kasi wala naman silang magawa eh. Siyempre, pag nasa Amerika ka, American citizen ka pa, wala talaga silang magawa doon. Wala silang jurisdiction over doon kay Madam Maharlika. Kahit anong gawin nila dyan, guys, kahit bumalentong pa sila dyan, kahit tawagan pa nila si Lolo Biden. Sabi Lolo Biden eh. Kahit tawagan pa nila si Lolo Biden, wala silang magawa dyan. Mahirap kasi yan pag mga ganyan, yung mga jurisdiction. Pero wag lang siya umuwi. Kuya Dayjobo, ayan Dayjobo daw, si Saito. Corazon Austero, thank you very much. Di ba guys? Oy, 753 likes. Dagdagan naman natin yung likes natin guys. Dagdag naman tayo ha. Nakikisuyo lang po kami. Baka pwede pong dagdagan yung likes. Joe Beijing. Ensos. Si Joe Beijing na pala siya ngayon. Jane Blamblet, ayan si Bangag, ang pag tinanong mo tungkol sa no comment lang, sabay tawa lang. Ganito rin mangyari sa flood control. Ang dami nga niyang rason eh. Unang-una, sabi niya, binangga ng barko. Tapos, pangalawa, maraming basura. Tapos yung pinakahuli, climate change. Pambihira naman. No? Paiba-iba yung mga... Kaya nga sabi ko sa inyo guys, paiba-iba siya eh. Wala siyang isang wala siyang isang salita. Or wala siyang isang yung straight na statement, yung yun na talaga, hindi mo na pwedeng baguhin. Kasi pag once may sinabi ka kasi dyan guys, wala na eh. Pag binitawan mo yung salita, wala na. Kaya kailangan, kung anong sasabihin mo, panindigan mo. Kasi nga, pangulo ka eh. 754 Life Food. Ay, thank you very much. Marino Free, thank you very much. PN. Like na foodie, shoutout, maayong gabi. Maayong gabi dyan sa iyo ha, PN. Rosemary Alboleras, tama din si Sir Morales na may picture malupit pagkasama si Maricel. Nako. Si Maria, kasama doon. Nako. Pag lumabas yun, talagang wala na. Goodbye. Goodbye, Bangag. Exactly, sabi ni Natasha Gomez. Aho, dakara kuya BBM. Nako. Aho. Minura ni sila si Saito. Delta Queen, Lolo Biden out na sa... Oo, wala na. Umatras na si Biden. Nagkasakit eh. Matanda na rin si Biden eh, no? Nagkasakit siyang COVID. Ayan na. Siguro lumala yung sakit niya. Ang pinalit niya sa presidential, yung vice niya, no? Yun yung in-endorse niya. Mabulaklak magsalita pero kulang sa gawa. Ayun, no? Charity Takata, what is addiction? Addiction is defined as a chronic relapsing disorder characterized by compulsive seeking use despite adverse consequences. It is considered a brain disorder. Ayan. California girl, dapat
alisin na ang bangag. Altifiger, watching from Germany. Jane Blamblet, 81-year-old, Alzheimer's disease. Delta Queen, di na rin niya alam ang pinagsasabi niya. Oo, kasi nga, 80 na guys eh. Marami na rin siyang sakit eh. Marami na siyang naramdaman. Altifiger, andyan daw si VP Sara. Altifiger, totoo ba yon si Taylor Swift, nasa Germany daw? BBS Las Vegas, hindi manalo yan si Harris. Josh A, bakit yung Banateros tila sinisisipas si Marley sa video na pinalabas sa Maisug Rally? AKA Tars, gandang gabi watching from Saudi Arabia. Ayan, mga taga Saudi Arabia, mega love shoutout! PN! Ay may ultimatum din sila hanggang bukas na lang din, di ba? Ultimatum ni Abaloslos. O, tingnan natin bukas kung ano mangyari diyan kasi kung hindi nila gawin 'yon, wala. Ibig sabihin, totoo yung video. Ricardo Calambal, lutang ang isip sa hangin. Ayan, lutang isip sa hangin, no. Di ba? Dapat patunayan ni Abaloslos after 3 days. Bukas 3 days na di ba? Na? 3 days na bukas Tapos na yung ultimatum. Victoria Balisa, good evening Foodinet. Mabuhay si Palanggang Maharlika, siya ay bayani. Maori Pri, akala ng WPS West Philippine Sea. Oo nga White powdery substance pala. Figure, ayan. Oo, si Sarah malapit sa lugar namin dito sa Germany. Jane Blamblet, 32 billion para sa concert ni Taylor Swift. Sana tinaas na lang sa pasahod ng mga Pilipino. Talaga result dyan kailangan. Josh A. Wala na talaga sa katinuan yan si BBM. Sabihin naman na sira ng barko. Flood control. Nonsense. James Enteria, binago na nga niya Kasi pinagtawanan siya doon sa barko Bino mo, flood control, binangga ng barko. Paano nangyari yun? Talagang bangag. Ashley Flores, night kayo dyan sa Pinas, watching from Hong Kong. Farida Faisal, Maharlika, you're the best. Natasha Gooms, hindi nila kaya si Maharlika, madaming hawak na ebidensya. Delta Queen, anong 3 days yan? Aries Espanola, good evening sir. Blanco ang utak ni Bangag kasama ang Alipores na Bangag din. Jane Blamblet, yun ng mga Saymada vloggers, iyak na naman sa video. Mamats ko, bakit pinapatagal ang gusto yan? Dapat ilabas na agad para malaman na agad totoo, para naman kung sakali guilty o totoo, alis na kaysa matapos pa ang term. Vivian Fontanilla, hello everyone, blessed evening. Hello Vivian Fontanilla, kumusta na po kayo dyan? Kumusta na po si Norma Jalava? Okay, ikumusta mo kami kay Norma Jalava ha? Josh Suarez, ang multo ng mga bangag officials. Protect the bangag, president at all cost daw. Ang lakas ng loob dahil marami pang pera na nakawin sa kaban ng bayan. Ito ang pinakakurap na administrasyon, no? Mas matindi pa ito kay Pinoy. Mas matindi pa ito kay Pinoy. Kaya yung mga camping guys, gustong-gusto nila si Bangag Kasi si Bangag guys, naalaala nila si Pinoy. Ayaw naman nila kay BP Sara kasi maalaala nila si Tatay Digong. Kaya gusto nila si Bangag. Favorite nila si Bangag siyempre, pareho lang naman sila. Nagtaka nga ako, bakit dati magkaaway ang mga yan, ngayon magkakakampi na sila Tindi talaga. Anesita Caicedo, watching from Australia, mega love shoutout. John Suarez, ang moto ng mga bangag officials, protect the bangag, president at all costs daw.
ang lakas ng loob dahil marami pang pera na nanakawin sa kaba ng bayan. Jane Blamblet, nasaan ang Maharlika Investment Funds para may sakuna may magagamit? Aniseta Caicedo watching from Australia. Danilo Mendoza, good evening Sir Foodie. Danilo Mendoza, like that. Marcos Alega, Sir, bakit wala si Boying nung Abalos-los lang nandun?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!